Mga kapasinaya, meron na pong parating na Pasinaya Homes. So, no down payment pa din po, no equity and no reservation. So, ito po, papakita ko sa inyo, ito yung pagsinag. Wala hang halos pinagkaiba. Pero, kaya dito ko na din po kayo iti-tripping. Bali, i-explain ko na lang yung mga pagkakaiba. Kasi ito po, mas bago kasi ang model house. Medyo luma na kasi yung sa Pasinaya Homes. Kasi matagal na namin siyang in-offer. So, ngayon ang good news, meron na. Para naman to sa ating mga minimum wage earner na hindi pasok sa 18,000, dito po possible 15,000, 12,000. Pwede kang maka-avail ng Pasinaya Homes. So, tara. Walang halos pinagkaiba, mas malaki lang to si pagsinag. So, kung ang salary mo is pasok ng 18,000 to 19,000, mas magandang isuggest ko sa iyo si pagsinag kasi buhos na ang sahig. Okay, si Pasinaya Homes kasi is around 12,000, 15,000, pwede ka pang maka-avail. Okay po. So, tara. Bibigyan ko kayo ng tour. Bali, i-explain ko pa din si Pasinaya Homes. Again, para mabigyan ng chance ang ating mga minimum wage earner na buyer na magkaroon ng sarili nilang bahay or investment. Okay. Si Pasinaya Homes is nasa 30 square meters. Ang floor area nun. Ang lot area is mga around 32 square meters. Ang harapan ni Pasinaya is mga ganito lang din kalaki ang harapan. So, pwede maging tindahan yan. Townhouse na po si Pasinaya Homes. Kahit sabihin mong at 2,800 ang monthly, meron ka ng second floor. Ganito din po ang deliverable ni Pasinaya Homes. Makinis na din po ang wall. Yun nga lang po, ang sahig ni Pasinaya Homes is naka-hardy flex po. Ito si pagsinag kasi is buhos na ang sahig. Pero si Pasinaya Homes po, full toilet and bath na rin ang sukat nung CR, pati po ito, pareho din po ang sukat niyan. Yung service area ni Pasinaya. May bintana din si Pasinaya dyan. Gantong-ganto din po ang turnover sa kitchen area. Yung lababong ganyan. Makinis na din ang wall. So again, ang pagkakaiba po, presyo, sukat, at ang sahig. Pero halos kalahatan ng itsura ng bahay, parehong-pareho lang. Iba lang yung mga kulay sa labas. Okay po. Ganito din po ang deliverable ng Pasinaya Homes. Wala nga lang po siya ng ganyan. Open layout talaga po. Walang ganyan. Oh. Si pagsinag kasi is provided na yan. Yung ready for partition na. Again, si Pasinaya po wala. Si Pasinaya mayroon din po siyang heat insulator. Provision for 2 bedrooms din po ang second floor ni Pasinaya Homes. Swak na swak ito sa mga minimum wage earner. 11,000 ang sahod hanggang 15,000 ang sahod, pwede kang makakuha dito. Panoorin mo hanggang dulo yung video kasi i-explain ko ang computation bakit merong 2,800, merong 3,600 na monthly. Okay po. Mas maliit lang po ang sukat, around 30 square meters. Si Pasinaya, itong pagsinag na ito is 36 square meters, buhos na ang sahig para malinaw po ang pagkakaiba ng dalawa. So, pili kayo. Sa mga employee ng Pilipinas, locally employed na hindi po nagagamit ang Pag-ibig, pwede kang mag-invest ng isa dyan, paupahan mo. Kasi no down payment naman no reservation at no equity. 10,000 pa rin po for water and electricity. Yun lang ang ilalabas mo. So, for the computation muna, Pasinaya Homes, full 2-story na to, townhouse din siya. Lot area 32 squares, floor area 30 squares. Ang total contract price mas mababa, nasa 580. Processing fee 10,000. Ito na yung monthly amortization na sinasabi ko. Below 15,000 ang gross monthly income, ibig sabihin basic plus food allowance. 30 years mo is 2,866. Again, pag below 15,000. So, piliin mo pwedeng 25 years, 20 years. Ikaw ang bahala kung alin dyan ang gusto mo. Sa monthly amortization naman na above gross o above 15,000, hindi natin ito madadaya. Ibig sabihin po, per COE at per payslip tayo. Kahit po ang sahod mo ay lampas 15,000, hindi natin magagawa ng paraan na maging 2,800 ka. Linawin natin. Pag lampas ka ng 15,000, 3,668 ka na po. Malinaw po. Ang iba po kasing buyer is hindi nila maunawaan, kaya gumawa ako ng vlog para mas maunawaan mo na per salary rate tayo.
Hindi natin pwedeng maipilit doon po sa 2.8 kung ang sahod mo po ay lampas 15,000. Malinaw po, ano po? So, ito po ang magiging monthly amortization mo kapag above 15,000 ka. 3.6 po yung 30 years, 25 years, 3.9, 20 years, 4.3. Ikaw po ang bahalang pumili. Ayan po. Kung residential, ang residential na sinasabi ko po is titirhan nyo po, hindi nyo po investment, hindi nyo papaupahan. Isasuggest ko sa inyo na pag Sinag Place ang kunin nyo kasi mas malaki, buhos ang sahig, mas malaki ang harapan. Basta pasok po ang sahod sa 18,000 pataas. Pag Sinag Place. So, ganyan ko din na-differentiate ang Pasinaya Homes at ang Pag Sinag Place. Sana'y naunawaan nyo bakit po may 2.8 at may 3.6. Sa requirements naman, po, pwede pong dalhin on the day of the tripping day para pwede ka na makapag-reserve plus 10,000 processing po para hindi ka na bumalik sa Cavite. So, ito po, 2 government IDs, company ID, yung Certificate of Employment with Compensation or Salary, pwedeng to follow yan. Latest 1-month payslip, pag BPO company, 3 months ang i-provide. Proof of billing, water or Meralco bill, okay lang kung hindi nakapangalan sa'yo. Mag-attach ka na lang ng barangay clearance na nakapangalan sa'yo pero pareho lang din po ang address. Pag-ibig docs, itong ESAV, yan po ang pag-ibig contribution record mo. Ang MDF naman is member data yan. Sa MDF, kailangan po, yun na yung company mo, pati yung sa ESAV, andyan na yung company name. So, pagpunta mo ng Pag-ibig po, yung ESAV, dapat i-review mo na po kung yan po ang pangalan ng company mo, napabago mo na ang name ng company. Sa ESAV naman po, dapat employed ka at naka-indicate kung nakapa-change status ka na, at saka yung employment, andyan na dapat po. Sa proof of TIN naman, maganda may TIN ID ka or may ITR. Yung PSA birth certificate po, kung single ka, dapat naka-PSA na yung birth certificate mo. Kung kasal ka naman po, dapat naka-PSA na din. Sa mga hiwalay sa asawa, kailangan natin pag-usapan kung makikipag-cooperate ang asawa mo. Kasi dapat mag-provide ka ng 2 valid IDs ng asawa or ex mo. Pipirma pa din kasi yan sa form. Kasi talagang kung married pa, conjugal property, kailangan ng appearance at ng pirma ng asawa. Lalong-lalo na pag nag-loan documents, isasama mo yan doon sa bundle. Pag nag-loan documents ka na ng approval na ng Pag-ibig mo. 4 pieces po ng 1x1 picture. Pwede mong pasobrahan, 5. Ayan po. Itong help seminar, ipapasa ko sa iyo ang link. Papanoorin mo lang ang video, may certificate ka na. For daily tripping and reservation, kindly message me. Pag-usapan natin kung alin po talaga ang the best na makukuha mong bahay, saan ka qualified, ano yung mga dapat isaalang-alang, lalo na sa salary. So, paki-message nyo po ako, alalayan ko kayo.